Nakikipaglaban ka ba sa katahimikan, naghihintay ng senyales na may magbabago na sa iyong buhay? Dahil ito maaaring ito na yon. Isang bihirang espiritual na lagusan ang nagbubukas. At ang mga papasok dito ay maaaring makatagpo ng mga biyayang hindi nila inakalang posible. Kapayapaan. Pag-ibig. Pera. Pagpapagaling. Matagal nang nakita ni Nostradamus ang enerhiyang ito. At ngayon, bumabalik ito, tahimik, ngunit makapangyarihan. Kung pakiramdam mo'y naipit ka, naliligaw, o laging lumalampas ang swerte sa pangalan mo, natagpuan mo ang video na ito dahil may dahilan. Panoorin hanggang dulo. Maaaring dito magsimula ang iyong hinaharap. Sa paniniwalang Filipino, hindi lahat ng araw ay pare-pareho. May mga araw na may taglay na kapangyarihan. May mga araw na bumubukas ang mga lagusan na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman ng ating kaluluwa. Nagigising ka ba sa kakaibang oras? Napapansin mo ba ang mga umuulit na numero gaya ng 11 oras 11 minuto o 3 oras 33 minuto? Nakakaramdam ng malamig na hangin na walang simoy, o may naririnig na pangalan sa iyong panaginip? Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong mula sa universo. At kapag nagkakatugma ang mga bituin gaya ngayon, may nagaganap na sagrado. Minsan nang nagbabala si Nostradamus tungkol sa isang bihirang sandali, isang espiritual na pintuan na nagbubukas lamang kapag handa na ang mundo. At maaaring nagaganap na ang sandaling iyon ngayon. Ngunit hindi ito mapapansin ng lahat. Tanging ang mga kaluluwang bukas, nakikinig gamit ang kanilang puso, ang makakaramdam nito. Kung narito ka pa, ibig sabihin nakatakda kang marinig ang mensaheng ito. At ang darating maaaring magbago ng lahat. LA palatandaan ay nararamdaman na Vani enerhiya. Minsan, ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking bagay. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay, mga bagay na binabaliwala natin, mga damdaming hindi natin pinapansin. Nagigising ka ng alas 3 oras ng umaga, hindi minsan lang, kundi paulit-ulit. May bigat ang iyong dibdib, kahit mukhang ayos naman ang lahat. Paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, 11 oras 11 minuto, 222, o pati ang petsa ng iyong kapanganakan saan ka man lumingon. Pagod ang katawan mo pero ang isip mo hindi tumitigil. May pangalan kang naririnig sa iyong panaginip, isang taong matagal mo nang hindi naiisip. O baka nararamdaman mo lang na may paparating. Hindi mo alam kung ano pero alam ng iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag itong pahiwatig, mga senyales mula sa espiritual na mundo. Hindi sila malakas. Hindi sila sumisigaw. Bumulong sila. At kung hindi ka makikinig, lilipas ang sandali. Nakaramdam ka ba ng biglang ginaw kahit walang hangin? May kandila bang kumikislap ng walang dahilan habang ikaw ay nag-iisip ng malalim? May nahulog ka bang kutsara, tapos nakatanggap ka ng balita sa parehong araw? Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ang universo na kumakatok. Kapag nagkakatugma ang mga bituin gaya nito, nagpapadala sila ng mga senyales. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng enerhiya. At ang enerhiyang iyon ay dumadaloy sa lahat, sa iyong mga iniisip, sa iyong tulog, sa iyong katawan. Maaaring bigla kang mawalan ng gana sa mga bagay na dati mong ikinagagalak. Ang mga pagkain dati mong gusto ay parang iba na ang lasa. Ang mga taong dati mong pinagkakatiwalaan ay tila lumalayo. Hindi ito kawalan. Ito ay pag-aayon muli. Ang iyong kaluluwa ay kumikilos. Naghahanda. Gumagawa ng puwang. May ilan na nararamdaman ito sa kanilang dibdib, parang may higpit o bigat. May iba na nararanasan ito sa kanilang mga panaginip, nakikita ang mga ilog, susi, pintuan, o mga matatandang kamag-anak na tinatawag sila. At ang iba naman basta gustong umiyak, kahit hindi nila alam kung bakit. Lahat ito ay bahagi ng proseso. Hindi ka nababaliw. Hindi ka gay. Nagigising ka. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng tamang panahon sa tadhana. At kapag nararamdaman ng katawan ang hindi maipaliwanag ng isip, iyon ang palatandaang malapit na ang pintuan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ka dinala sa video na ito. Dahil may bahagi sa iyo na matagal nang nakakaalam. Malapit na ang sandali. At nakatakda kang tanggapin ito. Espiritual Rene Pangitain na Nostradamus. Bago pa dumating ang teknolohiya, bago pa sumikat ang social media. May isang lalaking nakakita ng mga bagay na lagpas sa kanyang panahon. Si Nostradamus.
Hindi lang siya tagapagpahayag ng mga digmaan o sakuna. Isa siyang taong nakakita sa mga nakatagong enerhiya na gumagalaw sa ilalim ng mundo. Naniniwala siya na ang oras ay hindi lamang binibilang kundi binubuksan. At kapag tama ang panahon, nagsasalita ang universo. Sa isa sa kanyang hindi gaanong kilalang mga sulatin, nakatago sa pagitan ng mga linya tungkol sa mga hari, baha, at revolusyon, inilalarawan ni Nostradamus ang isang sandali kung kailan ang mga bituin ay bubuo ng isang napakabihirang pattern. Isang espiritual na lagusan ang magbubukas. Ngunit hindi para sa lahat. Tanging para sa mga espiritual na gising. Tanging para sa mga nakikinig, hindi gamit ang kanilang tainga, kundi ang kanilang kaluluwa. Inilarawan niya ang sandaling ito bilang isang tawiran sa pagitan ng dalawang daigdig. Hindi kamatayan, kundi isang pintuan. Isang panahon kung kailan dumarating ang mga sagot, naaalis ang lumang sakit, at umaagos ang mga bagong biyaya. Sa kulturang Filipino, matagal na nating nauunawaan ito kahit hindi binabasa sa mga aklat. Itinuro sa atin ng ating mga lola at lolo na kapag ang mga ibon ay malakas ang iyak sa gabi, o kapag ang kandila ay kumikislap ng walang hangin, may espiritu na malapit. May mensaheng ipinapadala. Ang nakita ni Nostradamus. Matagal na nating nararamdaman. Isang panahon kung kailan mas makapangyarihan ang iyong mga panalangin. Isang panahon kung kailan ang mga panaginip ay may dalang mensahe na hindi mula sa iyong isipan, kundi mula sa Diyos. Isang panahon kung kailan ang pagsisindi ng isang kandila, o ang pagbulong ng isang pangalan, ay maaaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Ang i-espiritual na lagusan na sinabi niya ay hindi mukhang pintuan. Mukha itong pagkakapanabik at pagkakasabay-sabay ng mga pangyayari. Parang nasa tamang lugar ka sa tamang oras. Parang natagpuan mo ang bidyong ito eksakto sa sandaling kailangan ng iyong puso. Nagbabala si Nostradamus na karamihan ay palalampasin ito. Bakit? Dahil sila ay abala galit hinahabol ang ingay imbes na ang katahimikan. Ngunit para sa kakaunting mga gising, kahit sa kanilang katahimikan. Ito ang uri ng enerhiya na maaaring magbukas ng pagpapagaling, pag-ibig, pagbabago sa pinansyal, at espiritual na paggising. Likas sa mga Pilipino ang pagiging sensitibo sa enerhiya. Tinatawag natin itong pakiramdam, ang kakayahang maramdaman ang hindi sinasabi. At kung nararamdaman mong may magbabago na, hindi ka nagkakamali. Dahil hindi lang ang mundo ang tinutukoy ni Nostradamus. Ikaw ang tinutukoy niya. Ang iyong sandali. Ang iyong pag-aangkop. Nakatayo ka sa gilid ng isang bihirang espiritual na bintana. At ngayon, ang tanong na lang ay, lalakaran mo ba ito? Kapag nagkakatugma venile bituin, yan sandali ng kapangyarihan. May mga sandali sa buhay na tila humihinto ang lahat, parang ang hangin ay humihinga ng malalim. Walang malalakas na senyales. Walang kumikislap na ilaw. Isang tahimik na hila lamang na parang may hindi nakikitang tinatawag ang iyong kaluluwa. Ganito ang nangyayari kapag nagkakatugma ang mga bituin. Sabi ng mga astrologo, ito ay paglipat ng enerhiya. Sabi ng mga mistiko, ito ay isang lagusan. Pero ang ating mga ninunong Pilipino, tinatawag nila itong oras ng liwanag, isang sagradong panahon kung kailan nagbubukas ang langit at dumadaan ang tadhana na parang hangin. Hindi mo ito makikita sa iyong mga mata. Mararamdaman mo ito sa iyong katawan. Maaaring dumating ito bilang biglang damdamin. Isang panaginip na hindi mo malimutan. Isang pangalan na paulit-ulit sa iyong isip. Isang pagkikita na tila hindi aksidente. Hindi ito pantasya. Ito ay espiritual na pag-aayon. Kapag ang mga bituin ay bumubuo ng isang bihirang pattern, gaya ngayon, iba ang agos ng enerhiya. Ang dati nakabara ay makakagalaw. Ang nakatago ay malalantad. Ang nasira ay muling magsisimulang maghilom. Ngunit ito ang katotohanan. Hindi lahat ay tatanggap ng enerhiya sa parehong paraan. Nakadepende ito sa iyong intensyon. Sa iyong puso. Sa iyong kahandaan. Isipin mo ang isang sagradong pintuan na nakabukas, ngunit tanging ang mga lalapit ng may paniniwala lamang ang makakatawid. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nakakaranas ng biyaya, mga bagong oportunidad, hindi inaasahang pera, mga muling pagkikita sa mga tao mula sa nakaraan. At ang iba naman? Walang nararamdaman. Hindi ipinipilit ng mga bituin ang enerhiya sa atin. Iniaalok nila ito. Nasa atin ang pagpili kung tatanggapin natin.
Sa mga tahanang Pilipino, madalas mong maririnig ang mga kwento ng matatanda kung paano sila nagsisindi ng kandila sa harap ng salamin at bumubulong ng pangalan. Bakit? Dahil naniniwala sila na ang enerhiya ng sansinukob ay maaaring maghatid ng mensaheng iyon, lalo na kapag ang kalangitan ay nagsasalita. Sa ngayon, ang parehong enerhiya ay bumabalik. At kumakatok ito. Nakaramdam ka ba kamakailan ng di mapigilang pagkilos? Parang kailangan mong linisin ang iyong espasyo, magsunog ng insenso, manalangin sa dasal na matagal mo nang hindi sinasabi. Iyon ang iyong kaluluwa na naghahanda. Iyon ang iyong panloob na sarili na gumagawa ng puwang para sa mas malaki. Huwag mo itong baliwalain. Ang pagkakahanay na ito, ang i-espiritual na lagusan, ay isang bihirang handog. At kung nararamdaman mo ito kung pinapanood mo ito ng bukas ang iyong puso, ibig sabihin pinili kang tanggapin ang paparating. May mga tao na babalikan ang panahong ito at sasabihin, diyan nagsimulang magbago ang lahat. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sila'y nakaayon. Nagsisimula na ang iyong pag-aayon. At ang susunod na bahagi ng mensaheng ito ay magpapakita sa iyo kung kanino tumatawag ang enerhiyang ito at kung bakit may mga zodiac signs na mas maliwanag ang pagkinang kaysa dati. Kanino tatama din enerhiya ng focus led zodiac? Hindi lahat ay pareho ang nararamdaman sa mga espiritual na pagkakahanay. May mga taong tuloy lang ang buhay na parang walang nangyayari. Ngunit may ilan, isang natatanging grupo, na biglang nagliliwanag ng hindi nila namamalayan. Nagiging mas magaan ang kanilang aura. Nagiging mas mabigat ang bigat ng kanilang mga salita. At biglang dumadating ang mga kakaibang pagkakasabay. Mga dating kaibigang kumokontak muli, perang dumarating ng hindi inaasahan, mga panaginip na napakatotoo para baliwalain. Kapag nagkakatugma ang mga bituin ng ganito, hindi nila pantay-pantay na hinahaplos ang lahat. Tinatawag nila ang mga kaluluwang tahimik na naghahanda. At sa bihirang sandaling kosmiko na ito, 4 na zodiac sign ang tinatawag ng pinakamalakas. Pisces, ang tahimik na tagapagpagaling. Pisces, kalahati ng iyong espiritu ay palaging nasa mundong ito at kalahati sa kabilang dimensyon. Nararamdaman mo ang enerhiya bago pa man ang iba. Dala mo ang emosyon ng mga tao nang hindi mo namamalayan. Binubuksan ng pagkakahanay na ito ang iyong mga espiritual na pandama ng higit pa. Huwag kang magulat kung managinip ka tungkol sa mga karagatan, mga ninuno, o mga mukhang hindi mo kilala. Ito'y mga mensahe, hindi basta panaginip. Tinatawag ka ng lagusan na bitawan ang iyong sakit at yakapin ang iyong layunin. Scorpio, ang tagapag-ingat ng mga lihim. Scorpio, matagal mo nang kinikimkim ang mga damdaming hindi mo nasabi. Tahimik ka habang sumisigaw ang iyong puso. Ngunit ngayon, nagkakatugma ang mga bituin para sa iyo. Binabasag ng enerhiyang ito ang mga tanikala sa iyong tinig. Pagkakalooban ka ng pagkakataong magsalita, magpahayag, at magbitiw. At kapag ginawa mo ito, tutugon ang universo. Ito ang iyong sandali para hilumin ang mga sugat, kabilang ang mga hindi mo pa naikwento kaninuman. Virgo, ang nakukubling liwanag. Virgo, madalas na pagkakamalan ng mga tao ang iyong katahimikan bilang paglayo. Ngunit ang totoo, ang iyong kaluluwa ay laging nagmamasid, naglilingkod, at nananalangin. Nakikita ng universo ang iyong mga pagsisikap sa lihim. At ngayon, dumadaloy sa iyo ang enerhiya na parang gantimpala. Maaaring mapansin mo ang mga palatandaan sa kalikasan, mga balahibo, paru-paro, mga umuulit na numero. Ito ay mga kumpirmasyon. Panahon na para ihinto ang pagtatago ng iyong mga kaloob. Nakaayon ang mga bituin upang itaas ka. Cancer, ang tagapangalaga ng kaluluwa. Cancer, dala mo ang emosyon ng iyong pamilya, ang sakit ng iyong mga ninuno, at ang sarili mong mga sugat, lahat sa katahimikan. Lagi kang nagbibigay, ngunit nitong mga nakaraang araw parang ubos ka na. Narito ang pagkakahanay na ito upang punuin ka muli. Hindi ng mas maraming gawain, kundi ng espiritual na ginhawa. Asahan ang mga hindi inaasahang palatandaan, isang biglaang mensahe, panaginip mula sa isang yumaong mahal sa buhay, o isang tinig sa pagninilay na nagsasabing, ligtas ka na. Handa nang iangat ka ng mga bituin, kung handa ka nang tumanggap. Ngunit kahit hindi nabanggit ang iyong sign, makinig ka pa rin. Kung mabigat ang iyong puso ng walang malinaw na dahilan. Kung matagal mo nang nararamdaman na may darating ni. Ibig sabihin na aabot ka rin ng enerhiya. Dahil higit pa sa iyong zodiac sign, ang iyong espiritual na pagiging bukas ang nag-aanyaya sa pagbabago.
Sa paniniwalang Filipino, bago pa natin nakilala ang astrology, naniniwala na tayo sa pakiramdam, ang kaalamang namumuhay sa ating dugo. At kapag may sagradong bagay na dumarating, nagigising ang kaalamang iyon. Kung naramdaman mo ito, kasama ka na sa pagkakahanay na ito. At sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, malalaman mo ang ritual na magpapahintulot sa iyo na tanggapin ito ng buo. Paano yan hitamang pagtanggap ng enerhiya, gabay ritual ni pagtitibay? Ngayon na bukas na ang lagusan, baka iniisip mo, ano ang gagawin ko sa enerhiyang ito? Paano ko ito lubos na tatanggapin? Ang espiritual na enerhiya ay hindi basta kumakatok sa iyong pintuan. Pumapasok ito sa pamamagitan ng paanyaya, sa pamamagitan ng intensyon. At sa tradisyong Filipino, ang pinakamakapangyarihang intensyon ay laging simple, ngunit punang pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang ating mga lola ay nagbubulong ng dasal sa mangkok ng bigas. Kung bakit nagsisindi tayo ng puting kandila sa gitna ng bagyo. Kung bakit naglalagay tayo ng barya sa mga sulok, asin sa may pintuan, at dahon ng laurel sa ating pitaka. Hindi lamang ito mga lumang gawi. Ito ay mga sinaunang ritual, mga paraan upang kausapin ang hindi nakikita. Ngayon, habang nagkakatugma ang mga bituin, narito kung paano mo mabubuksan ang iyong buhay upang tanggapin ito. Hakbang 1, linisin ang iyong espasyo ng enerhiya. Bago ka tumanggap ng anuman, dapat mong alisin ang mga hindi na nakakatulong sa iyo. Pumili ng isang gabi kung kailan tahimik ang bahay. Walisin ang sahig. Magsunog ng insenso o magsindi ng puting kandila. Habang naglilinis, mahina mong banggitin, pinalalaya ko ang mga hindi na para sa akin. Lumilikha ako ng puwang para sa biyayang paparating. Hindi lamang ito paglilinis. Ito ay paghahanda ng enerhiya. Hakbang 2, ang ritual ng papel at asin. Kumuha ng isang maliit na piraso ng papel. Isulat ang 3 bagay lamang na handa kang tanggapin. Maging tiyak, kapayapaan sa aking tahanan, tagumpay sa pinansyal, tunay na pag-ibig na may katapatan. Tiklupin ang papel ng minsan. Ilagay ito sa isang baso o mangkok na gawa sa salamin o keramika. Budburan ng asin dagat sa ibabaw. Pagkatapos, ilagay ang mangkok sa may bintana o malapit sa isang halaman magdamag. Sumisipsip ng nakatenggang enerhiya ang asin. Ang mga bituin ang gagawa ng iba pa. Hakbang 3, sabihin ang mga tinutawag na salita. Sa gabi, matapos ang iyong ritual, ilagay ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng iyong dibdib. Pumikit. At banggitin ng 3 beses. Tinatanggap ko ang liwanag. Ako ay handa. Dumaloy ka, tadhana. Huwag magmadali. Magsalita mula sa iyong kaluluwa. Kung may luhang bumagsak, hayaan ito. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay pagpapalaya. Hakbang 4, pansinin ang palatandaan. Sa susunod na 3 araw, magsasalita pabalik ang universo. Maaaring makakita ka ng umuulit na numero. Makakatanggap ng mensahe mula sa isang taong hindi mo inaasahan. Makakakita ng barya sa kakaibang lugar. O magigising mula sa isang panaginip na napakatotoo. Ito ang mga kumpirmasyon. Mga bulong na narinig ang iyong ritual. At kapag natanggap mo ang palatandaang iyon, huminto, mumiti, at magpasalamat. Dahil ang enerhiyang tinawag mo ay gumagalaw na. Ang ritual na ito ay hindi mahika. Ito ay pag-aayon. Ito ang iyong puso, katawan, at espiritu na sumasang-ayon sa sansinukob. At kapag ang 3 ito ay sabay na nagsabing isi, tumutugon ang universo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang maging handang tumanggap. At kung nakarating ka na rito, nasa kalahati ka na ng lagusan. Ngayon, sa huling bahagi ng mensaheng ito, tatatakan natin ang lahat sa pamamagitan ng mga pagtitibay, mga salitang ipinapahayag sa mga bituin. Handa na akong umangat. Kung narating mo na ang bahaging ito ng mensahe, ibig sabihin hindi ka lang negosyoso. Tinawag ka. May isang bagay sa iyong puso, katawan, o kaluluwa na nagdala sa iyo rito, hindi aksidente, kundi pagkakahanay. Dahil ang katotohanan ay, kapag nagkakatugma ang mga bituin, hindi lahat nakakapansin. May mga natutulog habang nangyayari ito. May mga umiiwas sa mga senyales. May mga natatakot sa hindi alam at lumilingon palayo. Pero ikaw, nakinig ka. Sinundan mo ang mga bulong. Nagsabi ka ng kahit hindi mo pa alam kung ano ang naghihintay sa kabila.
Ginagawa ka nitong bahagi ng ilang tao. Isang kaluluwang handa ng magbago. Sa paniniwalang Filipino, sinasabing kapag nagbukas ang isang lagusan, maikli lamang itong nananatiling bukas. At ang mga nag-aatubili ay nalalagpasan ito magpakailanman. Ngunit ang mga kumikilos ng may pananampalataya, na kumikilos, nananalangin, at nagsasalita mula sa puso, nakakatanggap ng higit pa kaysa sa kanilang inakala. Kaya hayaang maging pahayag mo ang sandaling ito. Hayaang maging espiritual na susi ang mga salitang ito. Hindi mo kailangang sabihin ng perpekto. Hindi mo kailangang isigaw. Ngunit kung ibubulong mo ito ng may katapatan, mararamdaman ito sa kalangitan. Pagtitibay, sabihin ng dahan-dahan, may paniniwala. Tinatanggap ko ang pagbabagong nakalaan para sa akin. Ang para sa akin ay papalapit na. Pinalalaya ko ang takot. Tinatanggap ko ang kapayapaan. Bukas ang espiritual na lagusan at tinatahak ko ito ng may tiwala. Hindi ko hinahabol. Ako ang inaakit. Dumadaloy sa akin na yon ang liwanag ng universo. Karapat-dapat ako sa pag-ibig, pagpapagaling at kasaganaan. Pinagkakatiwalaan ko ang mga senyales, ang katahimikan, at ang sarili kong kaluluwa. Ito ay hindi wakas. Ito ang aking simula. Huminga ng malalim. Hayaan mong sumilay sa iyo ang mga salitang ito. Ulitin mo muli bukas, at sa mga susunod na araw, at panoorin kung paano nagsisimulang gumalaw ang mga bagay. Maaaring maliit muna. Isang mensaheng matagal nang naantala, biglang dumating. Isang bigat na nawala sa iyong dibdib. Pera na dumating nang hindi inaasahan. Isang matagal ng kaibigan na muling bumalik. O baka bigla ka lang nagising na magaan, matapos ang napakaraming mabibigat na umaga. Lahat iyon ay bahagi ng pagbabago. Hindi laging may kulog ang universo. Minsan, dumarating ito bilang bulong at pintuang bahagyang nakabukas. At ikaw, matapang na kaluluwa. Pinili mong pumasok. Kaya huwag kang tumigil dito. Sabihin ang mga pagtitibay. Gawin ang ritual. Pansinin ang mga senyales. At higit sa lahat maniwala na handa ka na. Nagbago na ang iyong enerhiya. Tumaas na ang iyong panginginig. At ang iyong kwento mula sa sandaling ito ay hindi na susunod sa dating landas. Dahil nang nagkatugma ang mga bituin, naroon ka. At nakita ka ng universo.